that the Nograles family will always support and will be loyal to the Duterte family, and we will defend and support the president and go against all his enemies. Sorry na, nakipagkaibigan na, hindi na iiwanan ang Duterte. Correct. Pero what happened? Is there a betrayal here? Is there something called stabbing at the back? Or is there something called ingrate? Judas Iscariot. Judas Iscariot. Ano bang masasabi mo sa isang tao na nakinabang ng gusto? Pero hindi pa rin masatisfied. Alam mo, I have nothing against. What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin o pakikinggan sina Sir Paras mga kababayan. Binalikan nila Sir Paras itong dating relasyon na mayroon ang Nograles sa mga Duterte. Na noon pala mga kababayan, kahit na magkaaway sila sa usaping politika sa lungsod ng Davao City, nagkakaunawaan naman ang pamilyang Nograles at Duterte at humingi pa nga ng pasensya. Sorry itong nakakatandang Nograles dito kay Tatay Digong na kanya pang winika sa kanyang speech na magiging loyal ito sa mga Duterte. Grabe naman yan. Pero anong nangyayari ngayon mga kababayan? Nang dahil sa pangsusuhol ng bangag na administrasyon, di umano, ayan mga kababayan, nagkakaroon na naman ng lamat sa pagitan ng Duterte at Nograles. Na dahil sa malaking pera ang ibinayad di umano sa kanila, handa nilang kalabanin sina Tatay Digong. Masira lamang itong maraming dekada na pamumurotekta ni Tatay Digong sa Davao City. Hay nako, nakakadismaya naman talaga. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At kung maaaring mga kababayan, no skip ads po tayo sapagkat malaking tulong po ito. At yun na nga mga kababayan, ang plano kasi ng mga bangag talagang masakop muna itong lungsod ng Davao. Tapos isusunod na ang mga karatig bayan sa buong bansa. Ngunit yan ang hindi papayagan ng mga Duterte supporters at ng mga taga-Davaoenyo sapagkat alam nila na napakaswerte na nila na magkaroon ng isang Tatay Digong na tunay ang pagmamalasakit at pagmamahal sa kanila. Sana all na lang talaga mga kababayan, kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. At the time, wala pa yung mga naghahari ngayon sa Kongreso. It was Boy Nograles and GMA was then the president. And at the time, magkalaban pa sila ni Duterte. Pero, alam mo, ang tadhana, nag-iikot. At ito po, noong si Duterte na, at magkalaban sila, ito po ang nangyari. Si Boy Nograles mismo, at yung anak nitong pangalan ay Carlo, ang lumapit kay Duterte. When Duterte attempted to run and became president later on, it was this Carlo Nograles ang maski magkalaban pa si Boy at saka si Digong, yan ang lumapit at nag-volunteer na kay Digong daw siya. Ito po, makikita natin dito. And he had convinced his father to join Duterte. Ito, makikita natin dito. From enemies to allies, yan ang naging kwento ni na Pangulong Duterte at dating House Speaker Prospero Nograles. Present ang Pangulo sa kaarawan at panunumpa ni Davao City 1st District Representative Carlo Nograles sa PDP laban. Doon humingi ng tawad ang nakatatandang Nograles kay Duterte. Nangako rin siya na magiging loyal sa presidente. Mahigit 2 dekada ring nagkalaban sa local position sa Davao ang pamilya Duterte at Nograles. Sagot naman ni Duterte, hindi na kailangan pang mag-sorry ni Nograles. I told you that the Nograles family will always support and will be loyal to the Duterte family, and we will defend and support the president and go against all his enemies. Hindi naman kailangan yan because actually ano lang yan yung
magkalaman kami sa politika. But eventually, sinuportahan niya ako kasi it was to the best interest of Davao. Nakikita natin yung Carlo Nograles, atat na mag-join kay Duterte kasi may nakikita siyang potential na magiging siya, ika nga ay tataas from congressman to somebody else, and nag-join siya sa PDP Laban. Okay, pero ang ating dating Pangulo ay very trusting, paring Ado. Pumunta na yung tatay, sorry na, nakipagkaibigan na, hindi na iiwanan ang Duterte. Correct. Pero what happened? Is there a betrayal here? Is there something called stabbing at the back? Or is there something called ingrate? Judas Iscariot. Ano bang masasabi mo sa isang tao na nakinabang ng gusto? Pero hindi pa rin masatisfied. Alam mo, I have nothing against. Kasi hanggang sa kamatayan ni Boy, he was my friend. He was my best friend. I cried when he was buried. He died earlier than expected. He died when he has still a lot of things that can be done by him. Pero, yung anak, anong nangyari? Ginawang cabinet secretary. Kasi, tumulong. Although, hindi man magaling, siguro may mga nakabulong doon na, boss, hindi naman magaling magsalita ito. Palitan natin kay Harry Roque. So, hindi pa rin tinanggal. Tapos doon sa last hour, mga kababayan, itong si Carlo, sa daming mga loyalist kay Duterte, na mas magaling pa rito sa taong na ito, siya pa rin ang nilagay na, of all people, Duterte still chose him to be appointed as chairman of the civil service. Ang daming magaling. Diyan na mga loyal na hanggang ngayon na kay Duterte pa hindi umay. Pero itong pinili, mga kababayan. Kaso na agapan lang ng pagpanalo ni Bongbong, hindi agad-agad siya na-confirm. So, doon pa lang, bumaliktad na. Iniwanan na si Digong. At nakiusap na kay Bongbong na siya ay kukunin na civil service at ano sa CA. At ngayon, can you imagine after all getting all these things from Digong, getting all the amenities, he can afford to run against Digong? Under the guise na mahirap naman, wala daw kalaban si Digong. Ikaw ano masasabi mo diyan? Is that a valid reason? For all the things that you have done, and Digong did not get anything from you. He got everything from him. You can afford to fight him. We know for a fact, hindi ka mananalo, boss. Paring Carlo. May nakikita ko doon sa teleskopyo ko Alam mo, sa mga pamilyang Nograles, well, I cannot speak for the lady congressman. Mukhang mabait naman yan. Pero, isa lang ang believe ako dyan, na parang mana sa tatay nila. Yung si Coco. Mukhang maayos na congressman yan, maayos na bata. Have been with him during our days with Boy Nogi. And okay naman yan. Well, I don't know.
Pero ito si Carlo, klarong-klaro na hindi maganda, boss, yung ginagawa mo na although, tama naman na magkaroon ng demokrasya, tama naman yung pero ito nga yung sinasabi ko nung isang episode namin, previous, na ito yung klase ng mga miyembro ng Pilipilaban. Nung makinabang sila, Presidente si Digong, nandyan. Kulang na lang sipsipin yung puwet ni Digong. Pero nung hindi na presidente and there were already weaknesses of the former president, everybody is leaving. Everybody is betraying him. There are even some na nakinabang sa Pilipilaban nung tinanggal sila in Congress, may mga sila, nag-clutch on sila sa Pilipilaban, are even the ones betraying Digong now. They are the ones asking to investigate him sa ICC, to get him, to get people to accuse him, even killing, even accusing him of being involved in murder or in any criminality. So these are the kind of people na nakilabang sa Pilipilaban noon, but now are happy and earning so much from the other side. And baka mamaya gagamitin naman ni Marcos after the election, tingnan nyo, nanalo yung mga powered mga manok ko. O 8 diretso naman kayo. Sabihin na naman ni Marcos. Tingnan nyo, hindi naman pala totoo na masama ako Paring ano masasabi mo? I'm sure he will use that, using all the cheating mechanism, the money from the government that will go to the resources of the campaign and so on and so forth. So, lamang na lamang siya. Whereas kung ang taong bayan magkasama tungo sa marcha like the people power in the past, baka malaking tsansa natin. But it seems that President Duterte has abdicated this akala namin nung nagdiskurso siya sa Davao ay tuloy-tuloy na yung pagsabi niyang, Marcos, bangag ka. Marcos, baka magaya ka doon sa tatay mo na napunta sa Hawaii. So, akala namin, nakaarangkada na si Ginoong Duterte. Ang lakas ng dating. Ang lakas ng dating. Yung anak niya, Marcos resign. Ang lakas ng dating nila. Pero, nagpaguyo lang sa isang komunista na ang dinala ng mga speakers, ang dinala ng mga kasama ay mga spy ni Marcos. Mga pakawala ni Marcos na pinapa-speech doon sa mga rally na maisog. Akala mo kung sino ang mga real opposition, pero wala nang purpose, kundi ito na ngayon. Nakita natin ang katuturan lang lahat doon ay tatakbo pala itong mga tao nitong komunista na puting buhok, tulad nitong Vic Rodriguez, tulad nitong ibang mga tao niya. Salamat, Sorban. Si Vic Rodriguez. Kasi pala, ang purpose hindi para talsikin si Marcos, kundi hihip-hipin niya para magiging kandidato niya nitong puting buhok na former communist na maging kandidato niya si Vic Rodriguez pagka-senador. Pero we're neither here nor there. We will discuss that later on kung anong klaseng tao ang dinala nitong komunista na ito sa oposisyon para magiging pakawala lang ni Marcos. Ito, mga kababayan,
Ngayon, nandito tayo, balik tayo sa umpisa. At nagiging kandidato ngayon natin, at mahal pa rin naman natin, maski papano, ang ating Pangulo dati na tatayo na lamang na isang kandidato sa lungsod ng Davao. Where he used to be there, now he is going back there. Okay? But, tayo bilang loyalist nitong kaibigan natin ay susuporta pa rin tayo. May mga kamag-anak tayo sa Davao, may mga kaibigan tayo sa Davao, kakausapin pa rin natin na mag-solid pa rin tayo, Duterte. But on the Tsaka na lang na natin butatain itong mga slate ni Duterte kapag naupo na at kapag may ginagawang kabalbalan na. Pero ngayon mga kababayan, magtiwala na lang tayo na hindi nila tatalikuran sina Tatay Digong, no? Sapagkat kapag nangyari yun, baka makatikim sila ng puwersa ng mga Duterte supporters. Huwag lang nila subukan, no mga kababayan. other hand, mga kababayan, maraming mga tumatraidor at sumasaksak sa likod ni Duterte. Ito, pakinggan muna natin yung pagtakbo ni Duterte sa lungsod ng Davao. Ito po. Na nakakuha sa mayor. Mubalik pagka-mayor ang atong kanhi Pangulo sa Davao. Gusto mag-selfie sa inyo. Davao better than yesterday. So, ayan napakinggan natin, napanood natin yung araw na yung nangyari sa araw na nag-file ang ating dating Pangulo ng Certificate of Candidacy bilang mayor ng lungsod ng Davao. Okay? Well, we did not expect anyone na lalaban. Sana, no? Although this is a democratic country, pero ang in-expect natin na lalaban, yung talagang tunay na kalaban. Di ba? Paring Ado. Yung kalaban na may dating at yung kalaban na mayroong integridad. Pero nadismaya din ako kasi alam niyo mga kaibigan, yung kumalaban ay anak nung dati kong best friend. Kami ni Ginoong Boy Nograles, we were best of friends. Si Nogi. When we were in Congress. I know for a fact. Bali-balita di umano na pulboronic yan May katotohanan kaya yun mga kababayan sa tingin nyo? Na nung magkasama kami, even during the time na namatay yung nanay ko sa hospital, magkasama kami ni Boy, nalaman ko, sinamahan niya ako doon sa heart center. Noong tumakbo siyang speaker of the house, ang choice ni GMA noon, sinabihan ako ni Ronnie Puno, kasi ako noon at saka si Reggie Velasco, kami ang mga assistant ni Ronnie Puno noon. Sabi ni GMA, si Raul Del Mar daw at saka si Gullias ang pagpipilian. So, bilang matagal na congressman, mga kaibigan, dinausap po ako ni Secretary Ronnie. Sabi niya, pare, sino pa talagang natin dito? Sabi ko, mukhang walang chance si Gullias at saka si Boy Nograles. Ang pwede kasi siya ang majority floor leader. Siya, pero bata ni Divinesia. Sabi ko, pare, walang bata-bata. Kung ang isang tao, bibigyan mo ng pagkakataon, sasalungat yan sa amo. Basta, So, indeed, si Boy Nograles was in the United States.
on that day that Ronnie Puno told me that he agreed kung papayag si Boy, tinawagan ko si Boy Nograles. Sabi ko, pare, gusto ni GMA na palitan si Joe de Venecia. Uwi ka kaagad dito. At ikaw ang sa grupo na sinabi ni Ronnie, kausapin niya si GMA, ikaw ang napupusuan. So maybe in 3 or 4 days, Boy Nograles came home. And the rest was history. He became the Speaker of the House. Oh.